edad na 16, naging saksi si Leandro de Silva sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang trahedyang iyon ang nagtanim ng puot sa kanyang puso at naghubog sa kanya bilang isang bilyonaryong walang awa. Para kay Leandro, ang mga babae ay panandaliang aliw lamang, isang panganib na hindi dapat pagkatiwalaan at lalong hindi karapat-dapat mahalin. Ngunit magbabago ang ihip ng tadhana sa pagdating ni Liza May Tizon, isang dalagang salat sa yaman ngunit may pusong palaban. Sa gitna ng isang madilim na kasunduan, mapipilitan si Liza na pasukin ang mundo ng Beast upang iligtas ang kanyang pamilya. Paano kung ang gabing akala nila isang pagkakamali lamang ay magbunga ng hindi lang isa, kundi dalawang anghel? Kaya nga ba ng mga kambal na tunawin na namuong yelo sa puso ni Leandro o mananatili siyang bilanggo ng isang madilim na nakaraan? Isang kwento ng pagpapatawad, pagbangon, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang magpabago sa kahit pinakamatigas na puso. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-OFW stories, lalong-lalo na sa ating mga masusugid na taga-subaybay at mga kabayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ramdam namin ang inyong pangungulila at sakripisyo, kaya naman hatid namin ay mga kwentong kapupulutan ng aral at magsisilbing inspirasyon sa inyong araw-araw na pakikipagsapalaran. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay isa muling hinabi ng ating mahusay na manunulat, ang tagagawa ng mga dekalibreng kwento. Walang iba kundi si Boss Rainiel. Ito ay isang seryeng puno ng hapdi, pag-asa at pag-ibig na walang hanggan. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga puso. Ako ang inyong tagapagsalaysay, Miss Angge. Simulan na natin. Ang bawat yabag ni Leandro de Silva sa marmol na sahig ng de Silva Towers ay tila nagdala ng anunsyo ng kamatayan. Walang sino man na nangangahas na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mga matang kasing lamig ng yelo at kasing dilim ng gabi. I don't pay you to give me excuses, Mr. Ramos. I pay you for results. If this merger fails, don't bother showing up tomorrow. Mariing pahayag ni Leandro habang hindi man lang tinitingnan ng takot na manager sa edad na 20. Hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Pero sa likod ng bilyong-bilyong ari-arian, may isang sugad na hindi kailanman naghilom. 16 na taong gulang siya noong na masaksihan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Isang trahedyang isinisisi niya sa sariling ina. Mula noon, ang pag-ibig para sa kanya ay isang malaking kahangalan. Sir, kailangan niyo nang pumunta sa gala. It's for the foundation. Paalala ng kanyang sekretarya. Isang matunog na tawa ang kamawala sa kanyang lalamunan. Foundation? Charity. Lahat ng iyon ay pakitang tao lamang para sa kanya. Samantala, sa kabilang dako ng malaking ballroom, abala si Liza May Tizon sa pag-aayos ng mga baso. Simple lang ang pangarap ni Liza, ang makarao sa araw-araw at mapatunayan na kahit mahirap sila ay may dangal sila. Liza, bilisan mo. Darating na ang best ng business world. Pulo ng kasamahan niya. Sino? Yung Leandro de Silva? Tao lang din yun. Huwag kayong masyadong kabahan. Sagot ni Liza habang inaayos ang kanyang uniforme. Palaban siya. Hindi siya basta-basta nagdadala sa yaman o kapangyarihan ng iba. Ngunit nang bumukas sa malaking pinto at bumasok ang isang lalaking may aura ng isang hari, tila tumigil ang mundo ni Liza. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang mapanghamong tingin ng isang bilyonaryo at ang matapang na titig ng isang dalagang walang takot. Sa sandaling iyon, alam ni Liza na ang buhay niya ay hindi magiging gaya ng dati. At si Leandro, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi maalis ni Liza ang kaba sa kanyang dibdib habang nakatayo sa harap ng dambuhalang pintuan ng opisina ni Leandro de Silva. Hawak niya isang envelope na naglalaman ng mga hospital bills ng kanyang kapatid. Ito na ang huling barahan niya. Pagkatapos siyang paalisin sa catering job dahil sa isang insidenteng hindi naman niya kasalanan sa gala, wala na siyang ibang matatakbuhan. Pumasok ka. Malamig na tinig mula sa loob ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pagpasok niya, bumungad sa kanya si Leandro na nakatayo sa harap ng malawak na glass window. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Hindi ito lumingon, pero ramdam ni Liza ang bigat ng presensya nito. Anong kailangan mo, Miss Tizon? I don't have all night for small talk. Anang lalaki. Kailangan ko ng tulong mo, sir. Alam kong wala akong karapatang humingi pero wala na akong mapuntahan. Ang kapatid ko, kailangan ng operasyon. Diretsahang saad ni Liza. Pinilit niyang wag manginig ang boses. Dahan-dahang lumingon si Leandro. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tulong? Sa mundong ito, walang ibinibigay ng libre. Lalo na mula sa isang De Silva.
Lumapit si Leandro sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang maninila na papalapit sa kanyang biktima. Huminto ito sa harap niya, sapat na para maamoy ni Liza ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alak at sigarilyo. Bakit ko tutulungan ng isang babaeng tulad mo? Dahil ba sa tingin mo ay madadaan mo ako sa awa? O dahil iniisip mong maganda ka? Mariing tanong ni Leandro habang hinahawakan ang baba ni Liza. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Hindi ako nagmamagaling, sir, pero gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Sagot ni Liza. Ang mga mata ay nagniningning sa katapangan sa kabila ng takot. Tinitigan siya ni Leandro ng matagal. May kung anong alab sa mga mata ng dalaga na hindi niya nakikita sa ibang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ang mga babaeng kilala niya ay plastik at pera lang ang habol. Pero ang babaeng ito, tila may ibang apoy na dala. Lahat? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Pulong ni Leandro. Ang boses ay naging paos at mapanganib. Ang mga babae para sa aliw lang, Liza. Walang emosyon, walang commitment. Just a temporary cure for the heat. Kung handa ka maging ganoon, baka mapag-isipan ko ang hinihingi mo. Naniga si Liza. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang madilim na bahagi ng bilyonaryong nasa harap niya. Ang paniniwalang ang mga babae ay laruan lamang. Isang kasunduan, Liza. Pagpapatuloy ni Leandro habang nilalaro ang isang hibla na buhok ng dalaga. I'll pay for everything. Your brother's operation, the recovery, and even your family's debts. In exchange, you stay by my side until I grow tired of you. No feelings involved, no strings attached. Huminga ng malalim si Liza. Alam niyang ito na ang huling na pagkakataon niya. Para sa kanyang pamilya, handa niyang pasukin ang impyerno ni Leandro de Silva. Tinatanggap ko ang kasunduan, sir. Matapang na sagot ni Liza. Isang madilim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Leandro. Good. Start tonight. At huwag mong asahan na magiging mabait ako sa'yo. Dahil sa mundong ito, ang pagmamahal ay para lang sa mga mahihina. Hindi alam ni Leandro habang tinititigan niya palabang dalaga. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimula na magkaroon ng maliit na lamat. Isang lamat na hindi niya inaasahang magpapabagsak sa kanyang buong imperyo ng puot. Ang mansyon ng mga De Silva ay tila isang gintong hawla. Napakaganda sa labas, ngunit napakalamig at napakatahimik sa loob. Para kay Liza, bawat sulok ng bahay na ito ay sumasalamin sa pagkatao ni Leandro. Magarbo, pero walang buhay. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang pirmahan niya ang kasunduan sa dilim. Ang kanyang kapatid ay ligtas na sa operasyon, pero ang kapalit ito ay ang kanyang kalayaan. Bakit hindi ka pa kumakain? Nagulat si Liza na marinig ang malamig na boses ni Leandro mula sa pinto ng dining hall. Kagagaling na nito sa opisina. Suot pa ang suit. Nabahagyang nakabukas ang butones sa leeg. Bakas ang pagod pero naroon pa rin ang otoridad. Busog pa ako, sir. Mahinang sagot ni Liza. Sa bahay na ito. Susunod ka sa gusto ko. Kumain ka. Utos ni Leandro habang umuupo sa kabisera. At itigil mo ang pagtawag sa akin ng sir. It makes me feel like I'm in a boardroom. Call me Leandro. Naupo si Liza at pilit na kumain. Ang katahimikan ay nabasag na mapansin ni Liza ang isang nakatalikod na portrait sa dulo ng pasilyo na tila sadyang itinago. Sino ang nasa larawang iyon? Tanong ni Liza. Isang pagkakamali na agad niyang pinagsisihan. Biglang bumagsak ang kutsara ni Leandro sa plato. Ang talagang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanyang mga mata na kanina ay pagod lang, ngayon ay naglalaboy ng galit. Huwag kang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman, Liza. Mariing saad niya. Ang trabaho mo rito ay manatili sa tabi ko kapag kailangan kita. Hindi ang mag-usisa tungkol sa buhay ko. Gusto ko lang namang makilala ang taong kinatatakutan ng lahat. Matapang na sagot ni Liza. Bakit puno ka ng galit, Leandro? Dahil ba sa babae nasa larawan na iyan? Dahil ba sa ina mo? Sa isang iglap, tumayo si Leandro at mabilis na nakalapit kay Liza. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga. Hindi sapat para sasaktan ito, pero sapat para maramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala kang alam, sigaw ni Leandro. Ang babaeng iyon? Ang inang sinasabi mo. Siya ang sumira sa pamilya namin. Pinanood ko kung paano niya iniwan ang ama ko para sa ibang lalaki na naging dahilan ng aksidenteng pumatay sa kanilang lahat. Ang pag-ibig na sinasabi niyo, iyon ang pumatay sa kanila. Bakas sa mukha ni Leandro ang hapdi na nakaraan na pilit niyang ikinukubli. Sa sandaling iyon, hindi bilyonaryo nakita ni Liza, kundi ang 16 na taong gulang na batang naulila at nasugatan ng puso. Sa halip na matakot, dahan-dahang itinaas ni Liza ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Leandro. Hindi lahat ng babae ay gaya niya, Leandro. At hindi lahat ng pag-ibig ay nakakasira.
Mabilis na iniwas ni Leandro ang kanyang sarili. Tila napasa sa haplos ni Liza. Huwag mo akong pangaralan. Matulog ka na at tandaan mo, narito ka lang dahil kailangan ko ng aliw, hindi dahil kailangan ko ng tagapayo. Lumakad palayo si Leandro, pero ramdam ni Liza ang bigat ng bawat hakbang nito. Alam niyang sa likod ng mga pader na itinayo nito, may isang pusong naghahanap ng kapatawaran at marahil siya ang nakatadhana para ituro ito sa kanya. Ngunit paano niya gagawin iyon kung bawat lapit niya ay tinatapatan nito ng higit na kalupitan? Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon, kasabay ng pagbuhos na malakas na ulan. Madilim na labas, kasing dilim ng aura ni Leandro na mag-isang nakaupo sa kanyang library. May hawak na basa na mamahaling whiskey. Pilit na iwinawaksi sa isip ang haplos ni Liza kanina, pero tila nakaukit na iyon sa kanyang balat. Galit siya. Galit siya dahil nararamdaman niyang unti-unting nayayanig ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Samantala, hindi makatulog si Liza. Bawat kadlat ay tila paalala ng kaguluhan sa loob ng bahay na ito. Lumabas siya ng silid para kumuha ng tubig, ngunit napansin niyang bukas ang pinto ng library. Daroon si Leandro, tila nilalaman ng sariling kadiliman. Gabi na, Leandro, hindi pa ba sapat ang alak na nainom mo? May hinahong tanong ni Liza habang nakatayo sa may pinto. Lumingon si Leandro. Mapula ang mga mata at bakas ang kalasingan. Bakit nandito ka pa rin? Bakit hindi ka pa sumuko sa akin? Lahat ng tao, iniiwan ako kapag nakikita nila ang totoong ako. Hindi ako gaya nila. Sagot ni Liza, lumalapit sa lalaki. Nandito ako dahil sa kasunduan. Pero nandito rin ako dahil nakikita ko ang sakit na pilit mo itinatago. Tumayo si Leandro. Mabilis na nakalapit kay Liza at isinandal ito sa pader. Ang amoy ng alak at ang init ng kanyang hininga ay bumabalot sa dalaga. Sakit? Wala akong nararamdaman kundi galit, Liza. Wag mo akong ano-anuhin siya ng ganyang mga salita. Hindi kita inaakit. Gusto ko lang na makita mo na hindi ka nag-iisa. Sigaw ni Liza. Ang mga mata ay nagsimula na mangilid ang luha. Hindi mo kailangan maging maluipit. Para lang patunayan malakas ka. Tumahimik ka. Putol ni Leandro. Pero ang kanyang tinig ay hindi na puno na rin ng galit, kundi ng desperasyon. You want to know what it's like to be with a monster? Then so be it. Sa gitna ng galit at kalituhan, sumabog ang damdaming matagal ng kinikimkim ng dalawa. Hinalikan ni Leandro si Liza. Isang halik na puno ng pait, gutom at pangungulila. Noong una ay nanlaban si Liza, pero na maramdaman niya ang panginginig ni Leandro, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ang pagmamahal na matagal na niyang nararamdaman mula pa noong unang sulyap ay nanaig. Dinala ni Leandro si Liza sa kanyang silid. Sa ilalim ng nagngangalit na bagyo sa labas, isang mas matinding bagyo ng pagsinta ang namayani sa loob. Doon, sa gitna ng mga mamahaling kumot at sa dilim ng gabi, isinuko ni Liza ang lahat sa bilyonaryong akala niya ay walang puso. Iyon ay isang gabing hindi ng pisikal na pagtatagpo, kundi pag-iisa ng dalawang pusong parehong sugatan. Kinabukasan, nagising si Liza na wala na si Leandro sa tabi niya. Isang malamig na pakiramdaman dumaloy sa kanyang katawan na makita ang isang piraso ng papel sa bedside table. This was a mistake. Don't expect it to happen again. Naramdaman ni Liza ang pagguho ng kanyang mundo. Ang gabing akala niya ay simula ng pagbabago ni Leandro ay isa lamang palang pagkakamali para rito. Ngunit ang hindi alam ni Leandro, ang gabing iyon ay may iniwan na hindi mabubura ng kahit anong salita. Isang binhing magbubunga ng dalawang buhay na magiging huling pag-asa ng kanyang naghihingalong puso. Isang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon, pero tila naging estranghero sa Leandro sa loob ng sarili niyang bahay. Mas naging malamig siya, mas naging malupit ang bawat salitang binibitawan niya. Hindi man lang niya tinitingnan si Liza ng diretso sa mga mata. Ito ang bayad para sa nakaraang buwan, sabi ni Leandro, habang inilalapag ang isang tseke sa hapagkainan. Hindi siya tumingin kay Liza. Gamitin mo iyan para sa pamilya mo. At wag mo nang isipin na mauulit pa nangyari sa atin. It was purely physical. Parang sinaksak ang puso ni Liza. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan ng halaga na nararamdaman niya sa paningin ng lalaki. Ang gabing akala niya ay may kahulugan na itinuring lang nitong isang transaksyon. Ganoon lang ba talaga kababa ang tingin mo sa akin, Leandro? Mahinang tanong ni Liza. Ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Na parang isang bayarang babae na matapos mong gamitin ay bibigyan mo lang ng tseke? I warned you, Liza. Lumingon na si Leandro. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. I don't do feelings. If you can't handle that, then you should have stayed. Tumayo si Liza. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagsusuka sa umaga.
Hindi pa siya sigurado, pero may kutob na siya. At kung tama ang hilala niya, hindi niya hahayaan na lumaki ang kanyang anak sa isang bahay na puno ng puot at isa ng amang walang puso. Tama ka, Leandro. Hindi ko na nga kayang tagalan ito. Sagot ni Liza. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi na kita guguluhin. Anong ibig mong sabihin? Kutot noon tanong ng bilyonaryo. Aalis na ako. Tapos na ang kasunduan natin. Ligtas na ang kapatid ko. At ayoko ng malugar na hindi ako kinikilala bilang tao. Saad ni Liza. Hindi niya tinanggap ang tseke. Keep your money. I don't need it anymore. Mabilis na nag-impake si Liza. Habang inililigpit ang kanyang mga gamit, pumatak ang kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Anak, kahit wala ang daddy mo, kakayanin natin ito. Hindi kita hayaang maging gaya niya. Pulong niya sa sarili. Palabas na si Liza ng gate nang harangin siya ni Leandro. Where do you think you're going? Di pa ako tapos sa'yo. Tapos na tayo, Leandro. Sa oras na sabihin mo pagkakamali ang lahat, doon pa lang, pinatay mo na kung anong paggalang ang meron ako sa'yo. Sigaw ni Liza bago tuluyang sumakay sa isang taxi. Pinanood ni Leandro ang papalayong sasakyan. May kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Gusto niya itong habulin. Gusto niya bawinin lahat ng sinabi niya, pero nanaigang kanyang pride at ang trauma ng nakaraan. Hayaan mo siyang umalis. Pulong niya sa hangin. She's better off without a master like me. Hindi alam ni Leandro na ang pag-alis na iyon ni Liza ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagsisisi ng kanyang buhay. Sapagkat kasama ng dalaga, dala-dala nito ang dalawang buhay na hindi niya kailanman inasahang magiging bahagi ng kanyang madilim na mundo. 6 na buwan na mabilis na lumipas, malayo sa marangyang buhay sa syudad, nanirahan si Liza sa isang tahimik na bayan sa probinsya kasama ang kanyang kapatid na magaling na ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na panaderya upang suportahan ang kanilang pangangailangan. Ngunit may isang bagay na hindi na niya maitatago, ang kanyang malaking tiyan. Sa loob ng isang klinika, nakatingin si Liza sa monitor habang isinasagawa ang ultrasound. Miss Dizon, tingnan mo ito. Nakangiting saad ng doktor. Hindi lang isa ang tibok ng puso na naririnig natin. Congratulations! Kambal ang dinadala mo. Napaawang ang labi ni Liza. Kasabay ng tuwayang kaba. Kambal? 2 anghel ang ipinagkatiwala sa kanya. Salamat, Dok. Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kahit mahirap ang buhay, nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya ipapaalam kay Leandro ang tungkol sa mga bata. Ayaw niya isipin nito na ginagamit niya ang mga anak para makuha ang mga yaman nito. Samantala, sa kabila ng lahat ng tagumpay sa negosyo, si Leandro de Silvia ay unti-unti nang nawawala sa sarili. Ang kanyang mansyon na dati ay tahimik lang. Ngayon ay tila kasing lamig na ng sementeryo. Sir, ito na po ang report para sa bagong project sa Batangas. Wika ng kanyang sekretarya. Hindi sumagot si Leandro. Nakatinginan siya sa isang maliit na hair clip na naiwan ni Liza sa kanyang library buwan na ang nakalilipas. Araw-araw, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na masabuti ng wala ang dalaga. Pero bawat gabi, ang boses ni Liza ang naririnig niya. Ang matatapang nitong salita ang nagpapatulog sa kanya. Nahanap niyo na ba siya? Biglang tanong ni Leandro, ang boses ay paos. Sir, ayon sa huling report, wala pa rin pong kaming lead. Mukhang sadyang nagtatago si Miss Dizon. Sagot ng tauhan. Find her! Sigaw ni Leandro, sabay hampas sa mesa. Hindi ko pa kakawala ng isang taong may utang pa sa akin. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Leandro na hindi utang ang habol niya. Habol niya ang kapayapaang naramdaman niya noong nasa tabi niya si Liza. Habol niya ang tanging babaeng naglakas loob na mahalin siya sa kabila ng kanyang kalupitan. Habang lumalaki ang mga bata sa sinapupunan ni Liza, lalo namang lumalaki ang puwang sa puso ni Leandro. Isang lihim na biyaya ang naghihintay na mabunyag at isang bilyonaryo ang hindi alam na ang kanyang kambal na kapalaran ay malapit nang magpabagsak sa kanyang mga pader. 1 taon at kalahati na ang lumipas. Ang maliit at tahimik na buhay ni Liza sa probinsya ay sapat na para sa kanya. Kasama niya ang kanyang 2 anghel, sina Liam at Liana. Ang kambal ay kopyang-kopya na mukha ng kanilang ama. Ang matatangkad na ilong, ang mapupulang labi at ang mga matang tila nangungusap. Napadayo si Liza sa lungsod para sa isang check-up ng mga bata at sandaling dumaan sa isang parke para paglaruin ng mga ito. Liam, huwag masyadong malayo. Liana, halika rito. Tawag niya habang nakangiti. Sa di kalayuan, isang itim na SUV ang huminto. Bumaba si Leandro de Silvia para sa isang business meeting sa malapit na hotel. Ngunit isang pamilyar na boses na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Isang boses na madalas niyang marinig sa kanyang mga panaginip. Lumingon si Leandro.
at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng damahan, nakita niya si Liza. Mas gumanda ito. Mas nagkaroon ng liwanag ang mukha at mas mahawak ng dalawang paslip. Hindi napigilan ni Leandro ang kanyang mga paa. Humakbang siya papalapit. Ang bawat hakbang ay tila paghuhuan ng kanyang mundo. Liza? Nabitawan ni Liza ang hawak na bote ng tubig. Nalaki ang kanyang mga mata habang unti-unti lumalapit ang lalaking pilit niyang kinalimutan. Leandro? Eksaktong lumapit ang maliliit na bata kay Liza. Mama, who is he? Tanong ni Liam habang nakatingala kay Leandro. Natigilan si Leandro. Tinitigan niya ang dalawang bata. Parang tumingin siya sa salamin noong siya ay bata pa. Ang galit na itinago niya sa loob ng halos 2 taon ay biglang napalitan ng matinding kalituhan at sakit. Liza? Sino sila? Paos na tanong ni Leandro. Bakit? Bakit kamukha ko sila? Mabilis na binuhat ni Liza ang mga bata. Wala silang kinalaman dito, Leandro. Umalis ka na. Wag mo akong gagawing tanga. Sigaw ni Leandro. Sapat na para magsimulang umiyak ang maliit na si Liana. Agad na lumambot ang mukha ni Leandro na makita ang luha ng bata. Isang pakiramdam na bago sa kanya. Sila ba? Sila ba ang bunga ng gabing yon? Sila ang buhay ko, Leandro. At gaya ng sabi mo noon, ang gabing iyon ay isang pagkakamali lang, diba? Matapang na sagot ni Liza habang pinupunasan ang luha ng anak. Kaya hayaan mo na kami. Hindi namin kailangan ng yaman mo. You hide them for me? Ang galit ni Leandro ay muling nag-alab. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito galit sa mga babae, kundi galit sa katotohanan na wala sa kanya ang pagkakataong makita ang paglaki ng sarili niyang mga anak. Hindi mo sila pwedeng itago sa akin habang buhay, Liza. Akin sila. De Silvia sila. Hindi sila gamit na pwedeng ariin, Leandro. Bago pa makasagot ang bilyonaryo, dumating na ang kanyang mga bodyguard. Sir, kailangan na nating umalis para sa meeting. Tinitigan ni Leandro si Liza at ang kambal na may determinasyon. Hindi pa tayo tapos, Liza. Dadalhin ko ang mga anak ko. Sa ayaw mo man o sa gusto. Handa akong sunugin ng buong mundo, makuha lang sila. Umalis si Leandro. Pero alam ni Liza na ito na ang simula ng isang malaking gulo. Ang best ay nagising. At sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay ang sarili niyang pamilya. Hindi nakatulog si Liza ng gabing iyon. Alam niyang hindi titigil si Leandro hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, bago pa man sila makabalik sa probinsya, hinarang ang kanilang sasakyan ng 3 itim na kotseng de Marangya. Bumaba si Leandro. Suot ang kanyang maskara ng autoridad. Hindi mo sila ilalayo sa akin, Liza. Hindi na ulit. Wala kang karapatan, Leandro. Pinagtabuyan mo ako. Sigaw ni Liza habang yakap ang natatakot na kambal sa loob ng sasakyan. Magkakaroon ako ng karapatan kapag lumabas na ang result. Iniabot ni Leandro ang isang court order para sa mandatory DNA testing. May 2 option ka. Sumama ka sa akin na maayos sa ospital o kukunin ko sila sa iyo sa harap ng batas. Alin ang pipiliin mo? Walang nagawa si Liza. Labis ang sakit na nararamdaman niya habang kinukuha ng sample ng dugo ang kanyang mga anak. Ang kambal, na walang kamuwang-muwang, ay umiiyak habang tinatawag ang kanilang ana. Si Leandro ay nakatayo lang sa isang sulok. Nakatikom ang kamao at pilit na hindi nagpapakita ng emosyon. Pero ang bawat iyak ni Liam at Liana ay tila humihiwa sa kanyang puso. Makalipas ang 2 araw, muling nagharap ang dalawa sa opisina ni Leandro. Inilapag ng bilyonaryo ang envelope sa mesa. 99.9% probability of paternity. Saad ni Leandro, ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng bigat. Sila ay mga De Silvia, Liza. Dugo ko na nananalaytay sa kanila. Ano nang plano mo? Kukunin mo sila sa akin para ituro ang galit mo sa mundo? Hamon ni Liza. Leandro, baka makalimutan mo. Sinabi mo noon na ang pag-ibig ay kahinaan. Ituturo mo ba sa mga anak ko na huwag magmahal? Natigilan si Leandro. Iyon ang unang pagkakataon na naisip niya ang pagiging kinabukasan ng dalawa. Hindi ko sila kukunin sa'yo dahil alam mo kailangan kanila. Pero hindi sila lalaki sa hirap habang ako ay nagpapakasasa sa hayaman. Mula ngayon, titira kayo sa mansyon ko, kasama ko. Hindi mo kami pag-aari, Leandro. Para sa mga bata, Liza. Mariing sabi ni Leandro. Gusto mo bang lumaki silang walang ama? Gusto mo bang ipagkait sa kanila ang buhay na nararapat para sa kanila dahil lang sa pride mo? Napayuko si Liza. Natalo siya sa sarili niyang baraha para sa kapakanan ni Liam at Liana. Kailangan niyang bumalik sa impyernong tinatakasan niya. Papasok ako sa mansyon mo para sa mga anak ko. Pero wag mong asahan na magiging maayos ang lahat sa atin. Para sa akin, ikaw pa rin ang lalaking pumatay sa tiwala ko. Pahayag ni Liza.
Malamig na tumango si Leandro. Pero nang tumalikod sa Liza, may isang butil na luha ang pumatak mula sa mga mata ng bilyonaryo. Hawak na niya ang kanyang mga anak. Pero alam niyang mas malayo na sa kanya ang puso ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tunay. Ang mansyong dati ay parang sementeryo sa tahimik ay biglang nabulabog ng maliliit na yabag at tawanan. Hindi akalain ni Leandro na ang marangyang marmol sa sahig ay matatalsikan ng gatas o ang kanyang mamahaling leather sofa ay magiging palaruan ni Liana at Liam. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Leandro sa kanyang library, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang maliit na si Liana, dala ang kanyang paboritong stuffed toy. "Daddy, can you fix my beer?" Mahinang tanong ng bata. Ang boses ay puno ng pag-asa. Nanigas si Leandro. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siyang daddy. Tila may kuryenteng tumaloy sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang laruan. Isang simpleng punit lang iyon. Pero para sa bata, ito ang pinakamalaking problema sa mundo. "I'll try." Awkward na sagot ni Leandro gamit ang kanyang kamay. Nasanay sa pagpirma ng bilyong halaga ng kontrata, maingat niyang inayos ang laruan. Pinapanood sila ni Liza mula sa pinto. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Leandro. Ang matatalas nitong mga mata ay lumambot at ang kanyang mga balikat na laging matigas ay tila gumaan. "Salamat, Leandro." Bulong ni Liza na mapansin siya ng lalaki. "Hindi ko alam na ganito pala kahirap maging ama." Amin ni Leandro habang hinahaplos ang buhok ni Liana na nakatulog na sa kanyang kandungan. Lagi may kailangang ayusin. Lagi may kailangang protektahan. Iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal, Leandro. Hindi ito kahinaan. Ito ang lakas na nagtutulak sa atin para maging mas mabuting tao. Sagot ni Liza. Dumalapit para kunin ang anak. "Liza, sandali." Pigil ni Leandro. "Nakikita ko ang sarili ko kay Liam. Ang galit niya kapag hindi nakukuha ang gusto. Ang pagiging aloof niya. Natatakot ako na baka lumaki siyang gaya ko." Tinitigan ni Liza ang lalaki. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Leandro ng kahinaan at pag-aalinlangan. Hindi siya magiging gaya mo kung tuturuan mo siyang magpatawad. At magsisimula iyon sa iyo, Leandro. Kailangan mong patawarin ang sarili mo at ang nakaraan mo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang routine ni Leandro. Umuwi na siya ng maaga para makasama ang kambal sa hapunan. Nakikipaglaro na siya ng tagu-taguan. Kahit pamukhang katawa-tawa ang isang bilyonaryo nagtatago sa likod ng malalaking kortina. Ang batong puso ni Leandro ay unti-unting natutunaw. Ngunit sa gitna ng kanilang unti-unting pagbuo ng pamilya, isang panganib ang nagmamasid mula sa malayo. Isang multo na nakaraan na hindi pa tapos maningil sa mga De Silvia. Habang unti-unting naghihilom ang mga sugat sa loob ng mansyon, isang madilim na anino nagmamasid mula sa labas. Si Don Ricardo Bardelama, ang dating mahigpit na karibal ng ama ni Leandro at ang taong naging saksi sa iskandalo ng kanyang ina ay hindi pa tapos sa kanyang balak na pabagsakin ang imperyo ng mga De Silvia. Isang hapon, habang naglalaro sina Liza at ang kambal sa garden, isang envelope ang dumating para kay Leandro. Naglalaman ito ng mga lumang litrato. Mga litrato ng kanyang ina kasama ang lalaking naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Pero may kasama itong liham na nagpabilis sa tibok ng puso ni Leandro. "Ang akala mo ba ay aksidente ang pumatay sa kanila? Masyado ka natiwala sa kwentong binuo ng galit mo, Leandro. May mga sekretong mas madilim pa kaysa sa iniisip mo. At ngayon, mayroon ka ng bagong kahinaan. Isang babae at 2 bata." Naramdaman ni Leandro ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang trauma na pilit niyang ibinabaon ay biglang bumangon. Sa takot na baka maulit ang kasaysayan, bigla siyang nagbago. Naging paranoid siya. At maring naging malayo ang pakikitungo kay Liza. "Leandro, ano nangyayari? Bakit pinagdududahan mo pati ang mga bodyguards na nakapaligid sa akin?" Tanong ni Liza. Isang gabi na makita niyang hindi mapakali ang lalaki. "Hindi mo naiintindihan, Liza. May mga taong gustong manakit sa atin dahil sa akin." Sigaw ni Leandro. "Maling dinala ko kayo rito. Maling hinayaan ko ang sarili ko na maging masaya. Huwag mong itulak palayo ang pamilya mo dahil lang sa takot." Hiling ni Liza. Pilit itong hinahawakan. Pero bago pa man makasagot si Leandro, isang malakas na pagsabog ang narinig sa labas ng gate ng mansyon. Agad na nagkagulo ang mga tauhan. Sa monitor ng CCTV, nakita nila ang ilang mga armadong lalaki na pilit na pumapasok. "Kunin mo ang mga bata. Pumunta kayo sa panic room. Ngayon na." Utos ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging mabangis na beast na handang pumatay para sa kanyang proteksyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang sniper nakatutok mula sa labas. Hindi si Leandro ang target, kundi ang taong nagpabago sa kanya. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. "Liza, dapa!" Sigaw ni Leandro habang mabilis na tumalon para yakapin ang dalaga.
Doon na pagtanto ni Leandro, ang galit niya sa mundo ay wala ng halaga kumpara sa takot na mawala ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Ngunit ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Si Ricardo ay hindi titigil hanggat hindi nakikita ang huling De Silvia na duguan sa sahig, nabalot ng usok at putukan ng paligid ng mansyon. Ngunit mas matindi ang kaba sa dibdib ni Leandro nang mapagtantong sa gitna ng kaguluhan na wala si Liza. Ginamit ni Ricardo ang pagkakataong iyon para dukutin ang dalaga habang abala si Leandro sa pagprotekta sa kambal sa loob ng panic room. Isang tawag ang dumating sa pribadong linya ni Leandro. Kung gusto mo pang makita ang buhay ang babaeng ito, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pantalan. Mag-isa ka lang, Leandro, at huwag mong kalilimutan ang mga dokumento para sa paglilipat ng The Sylvia Empire sa pangalan ko. Boses ni Ricardo puno ng panunuya. Huwag mong sasaktan si Liza, Ricardo. Papatayin kita. Sigaw ni Leandro. Ang kanyang kamao ay bumuon sa pader sa tindi ng galit. Sa kabilang panganib, nagtungo si Leandro sa tagpuan. Pagdating niya, nakita niya si Liza nakatali at may busal sa bibig. Sa likod nito ay si Ricardo, may hawak na baril. Ibigay mo ang mga dokumento at pakakawalan ko siya, wika ni Ricardo. Bago ang lahat, sabihin mo ang totoo. Hamon ni Leandro, ano ang kinalaman mo sa pagkamatay ng pamilya ko? Tumawa na mapait si Ricardo. Ang ina mo? Hindi siya sumama sa ibang lalaki dahil gusto niya. Pinagbantaan ko ang buhay ninyo mag-ama kaya napilitan siyang lumayo. At ang aksidente? Ako ang nagpakat ng preno ng sasakyan nila. Hindi ang ina mo ang pumatay sa pamilya mo, Leandro. Ako. Parang gumuho ang mundo ni Leandro. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa buot laban sa kanyang ina. Isang inang ang tanging hangad lang ay iligtas siya. Ang kanyang buong pagkatao ay bunuo sa isang maling akala. Hayop ka. Susugod sana si Leandro pero itinutok na Ricardo ang baril sa ulo ni Liza. Ang mga dokumento, Leandro, ngayon na. Dahan-dahang inilabas ni Leandro ang mga papel. Kunin mo ang lahat. Ang yaman, ang kumpanya, ang pangalan ko. Basta ibigay mo sa akin si Liza. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Liza na hindi na ambist ang kaharap niya. Ang lalaking handang itapon na lahat ng pinaghirapan niya para sa kanya ay ang lalaking karapat-dapat niyang mahalin. Nang akmang kukunin ni Ricardo ang mga papel, mabilis na kumilos si Leandro. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa balikat ni Leandro. Habang mabilis na itinulak si Liza palayo, tumating ang mga pulis na lihim palang tinawagan ni Leandro bago siya pumunta. Sa gitna ng palitan ng putok, tanging si Liza lang ang nakita ni Leandro. Kahit sugatan at dugo ang nakahiga sa sahig, pilit niyang inabot ang kamay ng dalaga. Patawarin mo ako, Liza, sa lahat. Bulong ni Leandro bago unti-unting nawalan ng malay. Leandro, huwag kang pipikit, Leandro. Sigaw ni Liza habang yakap ang dugo ang katawan ng lalaki. Doon, sa gitna ng malamig at madilim na warehouse, ang bilyonaryong puno ng galit ay tuluyan ng namatay. At isang bagong Leandro ang isinisilang mula sa kanyang sariling dugo. Handang harapin ang bukas para sa babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. 3 buwan matapos ang madugong engkwentro sa Pantalan, ang katahimikan ay muling bumalik sa bahay at buhay ni Leandro. Ngunit hindi ito ang katahimikang kasinlamig ng sementeryo. Ito ay katahimikang puno ng kapayapaan. Sa isang sementeryo sa itaas ng burol, nakatayo si Leandro sa harap ng puntod ng kanyang ina. Hawak niya isang kumpol ng mga puting bulaklak. Sa tabi niya ay si Liza, habang ang kambal na sina Lian at Liam ay abalang naghahabol ng mga paru-paro sa damuhan. Ma, patawad. Mahinang bulong ni Leandro habang inilalagay ang mga bulaklak. Masyado ka nabulag ng galit. Sa loob ng maraming taon, kinamuhian kita sa akalang iniwan mo kami. Hindi ko alam na ang bawat hakbang mo ay para protektahan ako. Naramdaman ni Leandro ang mainit na kamay ni Liza na humawak sa kanyang balikat. Napakabait na nakaraan, Leandro. Pero dahil sa sakripisyo niya, nandito ka. Nandito tayo. Lumingon si Leandro kay Liza at ngumiti. Isang tunay ng ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Salamat, Liza. Dahil hindi ka sumuko sa akin kahit na ako mismo ay sinukuan ang sarili ko. Pagbalik nila sa mansyon, isang sorpresa ang naghihintay. Ang malawak na garden ay pinalumutian ng mga puting rosas at bumbilya. Naroon ang pamilya ni Liza, ang kanyang kapatid na magaling na, at ilang malalapit na kaibigan. Ito ang araw na formal na ibibigay ni Leandro ang kanyang pangalan kay Liza. Sa harap ng altar na itinayo sa ilalim ng dambuhalang puno ng nara, nagpaalitan ng dalawa ng kanilang mga sumpa. I spent my life building walls, thinking that power and money were the only things that could protect me. Panimula ni Leandro.
Ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon, but you walked into my world and showed me that my greatest strength isn't my empire, but the love I have for you and our children, Liza. You didn't just break my walls, you gave me a home. Naiyak si Liza habang sumasagot. Leandro, akala ko noon ay pagkakamali ang mahalin ka, pero natutunan ko na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtatama sa mga mali. Salamat sa pagpiling magbago. Salamat sa pagiging ama na nararapat para sa ating mga anak. Nang ideklara silang mag-asawa, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Binuhat ni Leandro ang kambal. Isa sa bawat pisig at hinalikan ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Leandro ang kanyang pamilya mula sa balkonahe, alam niyang tapos na ang laban. Ang bilyonaryong puno ng galit ay wala na. Ang naiwan ay isang lalaking nahanap ang kanyang kayamanan, hindi sa bangko, kundi sa mga ngiti ng kanyang asawa at sa tawanan ng kanyang mga anak. Ang nakaraan ay nananatiling bahagi ng kanyang kasaysayan. Ngunit ang hinaharap ay kasing liwanag ng pag-ibig na nagpabago sa kanyang puso. 5 taon na mabilis na lumipas sa De Silvia Mansion. Ang dating malamig na opisina ni Leandro ay punong-puno na ngayon ng mga drawing na gawa sa kayola. Ang mga laruang sasakyan sa ilalim ng kanyang mesa at isang malaking portrait ng kanilang pamilya na nakasabit sa tapat mismo ng kanyang swivel chair. Si Leandro na dating kinatatakutan sa boardroom ay kasalukuyan nakasuot ng isang pink na apron habang sinusubukan magluto ng pancakes para sa almusal. Daddy, it's burning again! Tumatawang sigaw ng 6 na taong gulang na si Liam habang nakaturo sa usok na kawali. Leandro, sabi ko naman sa'yo, ako na ang gagawa niyan. Sabi ni Liza na papasok sa kusina. Suot ang isang simpleng puting vestido. Mas lalo na mukhang bata at blooming. Agad na lumapit si Leandro at niyakap ang asawa mula sa likuran. Isang malambot na halik ang idinampi niya sa pisngi nito. I just wanted to surprise you. It's our 5th wedding anniversary, remember? 5 years of being married to a man who still can't cook a pancake? Biro ni Liza, pero ramdam ang pagmamahal sa kanyang tinig. Sa gitna ng kanilang tawanan, lumapit si Liana at hinila ang laylay ng damit ng kanyang ama. Daddy, why did you used to be a beast according to Tita Sandra? Natigilan si Leandro. Tumingin kay Liza, na tila humihingi ng saklolo. Marahan siyang lumuhod para mapantayan ang kanyang anak. I was a beast because I was afraid, Liana. I was afraid that if I let someone in, they would hurt me. But then, your mama walked into my life and showed me that being a hero isn't about fighting monsters. It's about being brave enough to love. Isang madamdaming yakap ang pinagsaluhan ng pamilya. Ngunit sa likod ng masayang eksenang ito, may isang lihim pa palang itinatago si Leandro para sa araw na iyon. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Leandro si Liza sa rooftop ng De Silvia Towers, ang lugar kung saan dati ay puro trabaho lang ang iniisip niya. Pero ngayon, puno ito ng kandila at isang romantic dinner setup. May problema ba, Leandro? Bakit parang seryoso ka? Tanong ni Liza habang inaalalayan siya ni Leandro sa kanyang upuan. 5 years ago, I forced you into a contract. I used my power to keep you by my side. Panimula ni Leandro, hinawakan ng kamay ni Liza. Ngayong gabi, gusto kong baguhin ang kontratang iyon. Inilabas si Leandro ang isang maliit na box. Sa loob nito ay isang dambuhalang diamond ring. Mas malaki pa sa suot ni Liza na engagement ring noon. I don't want a contract of convenience anymore. I want a contract of eternity, Liza May. Will you marry me again? At sa pagkakataong ito, hindi dahil kailangan mo ako para kapatid mo. Or sa kapatid mo, kundi dahil hindi mo kailangang mabuhay nang wala ako, gaya ng hindi ko pagkaya na wala ka. Naiiyak na tumango si Liza. Kahit kailan, Leandro, hindi ako magsasawang pakasalan ka. Habang pinagmamasdan nila ang mga ilaw ng syudad, napagtanto ni Leandro na ang tunay na tagumpay ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kumpanya, kundi sa higpit ng yakap ng kanyang asawa. At sa kinabukasan binuo nila mula sa abo na nakaraan. Ang beast ay hindi lang basta napaamo siya, ay naging isang lalaking marunong ng lumuha, tumawa at higit sa lahat, magmahal na walang hanggan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito, mga ka-OFW. Minsan, ang buhay ay parang kay Leandro, puno ng sugat at puot mula sa nakaraan. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Liza at ng kanilang mga anak na walang pader na sapat na mataas para hindi mabuwal ng tunay na pag-ibig at pagpapatawad. Sa ating mga kababayan at mga OFW na nakikinig, naway nagsilbi itong munting pahinga mula sa inyong pagod at pangungulila sa inyong mga pamilya. Tandaan ninyo,
Bawat sakripisyo ninyo ay may katumbas na pagmamahal at magandang bukas. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Ang kwentong ito ay handog sa inyo ni Boss Rainiel at ng buong team ng Ayasha OFW Kabayan Stories. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share ang ating kwento sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. I-comment na rin ang inyong mga saloobin. Ano ang pinaka-paborito ninyong bahagi ng kwento? Muli, ang inyong tagapagsalaysay, Miss Angge, patuloy tayong magmahal, magpatawad, at maniwala sa himala ng tadhana. Hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod na kwento. Ingat po kayo mga kabayan.